Ang pagiging isang perfectionist ay may positive at negative effects sa atin. Meron din namang mga nakakatawang moments tulad na lang ng hating kapatid. Yung kapag may chocolate kayong paghahatian matindi ang pagiging isang perfectionist natin dito. Kapag hindi pantay yung pagkahati ng chocolate, nako, magkakaroon talaga ng World War III. Every millimeter ng chocolate, talagang minimeasure nyo, wag lang kayong malamangan. Pagtupi ng damit at kumot. Dati, lagi kaming pinapagalitan ng mama namin kapag hindi maayos yung pagkakatupi ng kumot at damit. Para hindi na kami laging pinapagalitan, inaayos namin yung pagtutupi. Yung kailangan dalawa pa kayo magtupi ng kumot para siguradong pantay talaga yung pagkakatupi. Paglagay ng sintas ng sapatos. Kapag naglalaba ako ng sapatos dati, tinatanggal ko yung sintas para talagang malabhan ng maayos yung sapatos. Kapag natuyo na at ilalagay ko na yung sintas, medyo natatagalan ako dito. May mga time kasi na hindi pantay yung haba ng sintas kaya hindi mo siya maitali ng maayos. Syempre ako, gusto ko perfect yung pagkakalagay ko ng sintas kaya inuulit ko talaga kapag ganun ang nangyari. Paghati ng papel. Nakakairita dati kapag hindi pantay yung pag-fold ko ng papel para hatiin. Talagang inuulit-ulit ko sa i-fold para perfect yung pagkahati. Uy Jen, dalian mo, mag-start na si ma'am. Wait lang, maghingi ka na nga lang, hindi ka pa makaantay. Dali na, bakit kasi kailangan perfect pa yung pagkahati mo? Ay shucks, hindi na naman pantay, wait lang ah. Dalian mo, number 5 na si ma'am. Wait nga lang, mabilis lang to. Okay, pass your paper, finish or unfinished. Paglampaso ng sahig. Dati, ang sarap sa feeling kapag kino-compliment ng teachers yung paglampaso skills namin. Medyo masipag din naman ako maglinis dati. Ang sarap kasi sa feeling kapag makintab yung pagkakalampaso ko ng sahig. Kahit sa kasulok-sulukan ng classroom, makintab. Alam mo yung ibubuhos mo yung natitira mong energy sa hapon para lang pakintabin yung sahig. Handwriting. Naiinggit ako sa mga magaganda ang handwriting dati. Ang sarap sa mata tignan, parang ginawa sa printer. Syempre, dahil isa tayong dakilang inggitero, prinactice ko din pagandahin ang handwriting ko. Kahit paano, gumanda naman ang handwriting ko. Hindi ko nga lang maalala kung bakit bumalik ulit sa dati yung handwriting ko. Pag-cover ng libro. May mga libro na pinapahiram sa atin ng mga school kapag mag-uumpisa na ang pasukan. Ito yung mga libro na kapag hindi mo iningatan o kaya nawala mo, talagang papalitan mo to. Kung hindi, hindi ka makakapagpirma ng clearance. Kaya kami na wala namang pambayad, talagang kinokoberan namin to ng maayos. Dapat perfect yung pagka-cover ko nito. Hindi masyadong maluwag at hindi rin masyadong masikip para hindi masira yung libro. Pag-hairstyle ng buhok. Maraming oras at pera ang nilalaan natin para lang sa pagpapaganda ng hairstyle natin. Kasi yung iba sa atin, para sa kanila, kapag maganda ang hairstyle nila, nakakapagbigay ito sa kanila ng confidence. Napaka-importante din ito sa mga trabaho, lalo na sa mga nagtratrabaho sa sales. Syempre, lalo na sa aming mga lalaki, kahit hindi nakagwapuhan, basta pogi ang hairstyle namin, my friends. Ito ang isa sa mga pride namin. Sirain nyo na ang lahat, wag lang ang malaimo at parang dinilaan na kalabaw na hairstyle namin. Kung merong perfect hairstyle, syempre meron ding pang malakasang outfit. Yung tipong may mga nakatago ka dyang mga damit na ilalabas mo lang kapag may special occasion. Hinding-hindi ka lalabas ng bahay hanggat hindi pa nalalabhan yung mga pang malakasang OOTD mo. Pag nakita mo pang sinuot to ng kapatid mo, nako, talagang magdidilim yung paningin mo. The perfect coffee. Bago ko umpisahan ang masalimuot kong araw, umiinom muna ako ng napakasarap na kape. Syempre, as a coffee lover, gusto ko perfect yung pagkakatimpla ko ng kape. Kahit kasi pangit ang araw ko, kapag nakainom ako ng masarap na kape, gumaganda ang araw ko. Naging daily routine ko na nga to Bago ako mag-start magtrabaho, umiinom muna ako ng kape. Ewan ko ba? Parang hindi kompleto yung araw ko kapag hindi ako umiinom ng kape. Pagbukas ng dilata. Dati wala pa yung mga dilata na hindi mo kailangan ng can opener o kaya kutsilyo para buksan. Wala kaming can opener dati, kutsilyo lang yung pagbukas namin. Hindi ko alam kung ako lang pero pina-perfect ko yung pagbukas ng dilata gamit yung kutsilyo. Dapat bilog na bilog yung pag-carve ko doon sa dilata para maganda tignan. Lalo na yung can ng meatloaf.
Kapag hindi perfect yung pagbukas mo doon, masisira yung shape ng meatloaf kapag tinulak mo na sa kabilang butas. Paghugas ng pinggan. Kahit nakakatamad maghugas ng pinggan, pinaperfect ko yung paglinis nito. Yung kapag may matigas na stain sa pinggan na mahirap tanggalin, gagawin ko ang lahat para lang matanggal ito. Kahit magasgasan na yung kaldero dahil sa steel brush, okay lang basta matanggal lang yung stain niya. The perfect sleeping position. Ako lang ba yung nahihirapan matulog kapag hindi ko nakuha yung tamang sleeping position? Pero once na nai-position ko na yung katawan ko kung saan ako comfortable, nakakatulog na ako. Kahit improper yung position na yon, ginagawa ko pa rin dahil doon ako nakakaramdam ng antok. Bago din ako matulog, naliligo muna ako. Para kasing hindi maganda yung tulog ko kapag hindi ako nakaligo Kung may sleeping position, meron ding sitting position. Nung hindi ko pa alam yung mga proper sitting position dati, kung ano-ano na lang yung sitting position ko. Lalo na nung bata ako. Basta kung saan ako komportable umupo habang nanonood, go lang kahit mabali-bali na yung spinal cord ko sa likod. Damahiwagang aparador ni nanay. Meron ba kayong mga aparador dyan na puno ng mga kitchen utensils? Yung ilalabas lang ng nanay nyo kapag may bisita? Alam nyo bang hindi lang yan basta kagamitan? Yan ay isa sa mga pride ng mga nanay dahil para sa kanila, decoration yan. Alam nyo bang pinag-isipan ng mga nanay yan kung paano yung pagkakaayos? Kaya kapag yan ginalaw nyo, nako, ipagdasal nyo nang hindi kayo palayasin ng mga nanay nyo. The perfect car wash. Nung nagkaroon na ako ng motor at sasakyan, nag-invest talaga ako sa cleaning tools at ako na ang nagka-car wash. Kasi minsan, nadidismaya kasi ako sa mga ibang nagka-car wash. Hindi kasi maayos yung pagkakahugas nila. Iba talaga kapag ikaw yung gumagawa ng paglilinis sa mga sarili mong motor at sasakyan. Talagang kahit sa kasuluk-sulukan, lilinisan mo at pakikintabin. Bibili ka pa nga dyan ng mga pampakinang at pampabango, di ba? Huwag mong sabihin hindi. Pag-park ng kotse. Eto talaga, my friends. Ayokong mapahiya sa aking parking skills. Baguhan pa ako sa pagdadrive, kaya talagang sinisigurado ko na yung pag-park ko ng kotse, pasok talaga sa mga linya. Okay, dahan-dahan. Okay, ayan. Check ko lang kung pantay ha. Mukhang tabingi Okay na yan, konti lang naman ang tabingi Hindi, parang tabingi talaga. Wait lang check ko lang. Parang tabingi ng 2 inch Wait lang iayos ko lang. Ano ka ba? Malaki pa nga yung allowance Wait lang, mabilis lang to. Sige na, iayos mo na. Ang lawak-lawak ng allowance. Yan, okay na. Inaayos ko talaga yung pagparada ko, hindi lang dahil perfect yung pagparking ko, para hindi rin ako makaabala sa mga katabi. Kapag hindi kasi pantay yung pagpasok mo sa linya, baka mawalan ng space yung mga katabi mo. Hindi sila makapasok sa kanilang sasakyan. Gaya nga ng sinabi ko, may mga positive at negative effects ang pagiging isang perfectionist. Lalo na sa atin na mga artist, isa yan sa struggle natin. Nahihirapan tayo tapusin yung art natin dahil lang sa nagkamali ka sa pagdrawing sa kamay. Ganun ako minsan dati. Paghirap ko i-drawing yung gusto kong i-drawing, hindi ko na tinatapos. Bigla na lang akong tinamad. Ang ending, hindi mo na nga natapos, na-stop pa yung pag-improve mo sa pag-drawing. Ayaw mo na din siyang i-post sa social media or picturean kasi feeling mo ang pangit-pangit ng gawa mo. Kaya yung mga artist, maniwala kayo. Madaming work in progress yung mga yan na nakatambak at hindi na nila pinost. Minsan nakakahadlang ang pagiging isang perfectionist. Kasi minsan bago natin umpisan yung gusto natin gawin sa buhay, kailangan maganda pa yung mga kagamitan natin para talagang mag-start tayo. Feeling natin kapag meron tayo ng mga bagay na to, gagaling na agad tayo, which is hindi naman. Hindi naman kailangan na mamahaling kagamitan agad ang bilhin natin para mag-start tayo. Minsan nga nakakadismaya kapag mamahalin pa yung binili mong gamit tapos hindi ka pa rin nag-improve. Ang ibang kagandahan ng pagiging isang perfectionist ay nagiging isa tayong goal-oriented. Pagdating sa mga kahit anong mga activity, sinisigurado natin na quality yung mga gawa natin. Gaya na lang ng pag-aaral para maging isang architect. Naririnig ko sa kanila na dapat talaga perfect yung mga linyahan mo doon. Walang bengkong-bengkong. Kapag ganun, hindi ka papasa or minus points ka agad yung gawa mo.
Syempre, pati na sa pagiging isang doktor. Nako, hindi pwedeng pabara-bara lang yung mga pinaggagawa mo doon kasi buhay ng tao ang nakasalalay. May mga bagay na hindi mo pwedeng sabihin na, okay na to! Minsan, nakaka-stress at nagkaka-anxiety tayo dahil sa pressure na dapat ma-perfect mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Minsan, ayaw mo nang mag-take risk sa mga bagay-bagay dahil natatakot kang magkamali. Para sa akin, pagiging isang perfectionist, dapat may balance pa rin. Alam ko, kailangan natin gawin lahat para mag-improve tayo sa relationship, sa trabaho, o kaya sa passion natin. Pero dapat bigyan natin ng space yung sarili natin magkamali. Dahil ang totoo niyan, kaya tayo nag-i-improve at nag-grow dahil sa mga failures na na-experience natin.